Ito naman, dito naman din po ako na weirduhan sa sa mga narinig ko sa sa interview sa asawa ni Cabral. May part doon na hindi daw po sila nag-uusap. Tingnan nyo Yung gas-gas niya sa paa, tsaka sa kamay, dito lang sa kamay. Mag-usap kayo. Yung nga yung nakakapagtaka, sabi ko, bakit ganun? Yung gas-gas dito sa paa, sa kamay, ganun. Di ba? Tapos, kung yun nahulog, dapat malala yung tama noon. Well, wala na yon kasi nakita naman na natin yung latest picture, 'di ba? Kung bakit nakabalot ng kulay orange. So, nakita na rin natin yung picture niya mula ron sa kanyang kinahulugan, humaba nga yung kabilang binti. Ang isang kapansin-pansin lang din naman doon, ang sinasabi nga ay durug-durug yung buto sa kanyang paa. So, 'di ba, may possibility na siya po talaga ay lumundag, itinulak, malabo yung nadulas, sa totoo lang. Malabo. Hindi po ako naniniwala na si Cabral po ay nadulas. Dahil kung siya po ay nadulas, yung kanyang damit, kahit papaano magkakaroon to ng mga gasgas na malalalim, ay malalaki, magkakaroon to ng punit, di ba? At yung halatang nakayod ng mga lupa, yung mga dinaanan ng katawan niya pag daus-daus niya. Pero mukhang kunwari, dyan sa may pinakaibabaw, pagtalon, di ba? Shoot agad talaga doon sa gilid ng malaking bato O pagbagsak doon sa malaking bato, then nahulog na lang doon sa bandang ibaba. Dito naman ako na-weirduhan sa asawa niya. Tayo, hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan Ay, sa akin, Diba? hindi. Parang, nakita naman nila na So, kung, ayun, decision niya kami ng mga bata na kung tapos nag-consult ako sa kasi ako, nakita ko na yung ni Tati. Puro to si Naguguluhan din akong pakinggan ito Puro si Juan. Kung ano yung condition niya nung pagdating ko dito, sabi ko, kita nyo, yung gas-gas niya sa paa, tsaka sa kamay, dito lang sa kamay, pagkasabit. Hindi gas-gas yun sa paa. Sabi nung nakakita, durug-durug daw yung mga buto sa paa. Oh. At kung yan ay nadulas, malabong madudurog yung buto sa paa nun. Kung durug-durug nga kako yun, di malamang ito pinahirapan muna to. Tinorture ito. Di ba? May nagsabi kasi nun Ito. All together with burger. May pinakita sa akin ng sok. Kasi yun sabi diyan, yung katawan niya, yung buto niya sa paa, durog na. So durog yung katawan, durog din yung buto sa paa. And again, not necessarily na kailangan nagkagutay-gutay yung nagkasugat-sugat Hindi. Ang ibig sabihin dito ay yung bali sa loob ng katawan, 'di ba? Makikita pag hinawakan mo, pag tinignan mo, medyo humaba yung pyesa. Ganon. So ito yung description na sinasabi nung mga pumunta talaga sa ibaba. Tapos ito namang doktor na nagpirma, sinasabi naman niya na ano yung possibility. sa bag. Pero sa anong sabi ni mga kamaraw sa May pinakita sa akin ng Soko na pinirmahan ko. Pinirmahan namin ng mga barangay kagawad na ang tama niya na nakita nila is putol yung paa, putol yung hips niya. Bali, ibig sabihin putol. Kaya sabi ko humaba Then ribs, okay yung ribs. 'Di ba? Kasi nga naman tulis sa mga bato na yun at yung lalim. At may tama sa ulo. putol yung hips. Kasi normal yun. Pagbagsak talaga, papalo yung ulo. yun, baka tumalon daw na padiretso na gano'n. Yun, baka tumalon ng paganon. 'Di ba? Pero ang nakakagulat dito, bakit durog yung buto sa paa? Base sa sinasabi nito ni Keith Wilmer. Yung pumunta mismo sa ibaba.
And again, bakit umabot? Kahit nauna yung paa, hindi madudurog yung buto. Maliban na lang kung pinitpit yun. Mababalian lang ng binte o ng hita. Yun lang. Pero yung paa, hindi yung madudurog yun. Pwedeng mag-dislocate, pero hindi madudurog. Hmm. Okay. Siya na. Ito. Yun lang, sabi ko, ba't kailangan nyo pang i-ano? Wala namang itim na ano. Pero pwede mong sabihin na foul play. Tingnan na rin ng ano, tingnan na rin ng sa NBI na ano, medical. Medical legal. Tingnan, yun o, baliktad namin o. So yung autopsy ginawa, binaliktad namin, gano'n. Ibig sabihin, physical autopsy lang ginawa nila. Tinignan lang nila kung yung katawan from external. Ganun lang. External lang ang tinignan nila. Hindi pa yung talagang biniyak, hindi ganun. Sir, ang ano niyo po ba dito, sir? Naniniwala po ba kayo papula o sinadya? Baka nadulas lang yun na ano, kasi Para sa kanya naman, nadulas. mag-unwind lang siya, diretso lang natin eh. Ano pa doon silang punto? Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko? Tagal nilang nagsamang mag-asawa, ha? And si Cabral, 40 years sa gobyerno, sa DPWH yata. Naniniwala po kayo aksidente po yung Oo. pagkahulog niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Di ba na weirdohan ako sa kanya? Walang kaibang emotion. Pero yung driver, Anong inaangat yung body bag? Anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. ba? Kasi yung asawa, nakakapagkwento pa. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, Sa sir. flood control, siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano eh. Di ba? Another weird thing, mga kapatids, bakit hindi sila nag-uusap mag-asawa tungkol sa ano eh? Sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap. Di ba very sensitive po itong usapin ng itong flood control. Di ba? Shout out sa kay UE. Kay Joanna. Yan. Di ba? Sensitive, hindi lang sensitibo, kung hindi napaka-importante. Kasi, di ba, isipin mo, makukulong ang asawa mo. Sabi niya nga, ang tagal naming, ilang taon kaming nagsama, tapos, that's right. Di ba dapat ka kinakausap niya? Oo. Parang ang nagpabaya kay Cabral, hindi lang ang gobyerno pati sariling pamilya. At hindi maitatanggi yun. Ha? Bakit yung driver lang ang kasama? Mag-unwind? Stress na yung tao? Di ba? Nandun na yung suicidal tendency. Tumalo na sa bahay nila, sa hagdan. Hindi lang wala lang nangyari sa kanya, di man lang napilayan. Ay, nako. Pag yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, bahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kaming mag-asawa, iba yung namin. Pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional judge. Ang katarantaduhan na yan. pareho kaming engineer. Ibig sabihin, in short, wala silang pakialamang mag-asawa. Di ba? Kung ganon, anong ginagawa niya dyan? At ang gagalaiting gustong kunin agad, di ba, Joanna? Anong gusto niya mangyari? Makuha agad yung bangkay. Maiuwi agad dito sa Manila. At isa pa, narinig ko rin kay Benji Contreras kanina na dati daw po dati raw po itong pulis. Pero sabi nga niya, ay engineer din po siya. Asawa ba yan? Sabi Charo Ilagan. Walang alam sa ginagawa ng asawa. Napaka-imposible. That's correct. Sipin mo, yumayaman kayo, dumadami pera nyo, nagkakaroon kayo ng mga magagandang ari-arian,
'Di ba? Tas alam naman ninyo kung magkano lang ang sahod nyo. Hindi naman kayo kontraktor na engineer. Kaya umaasa lang kayo sa sahod bilang mga empleyado. Kalokohan ito. Hmm. Kaya man siya sa biyernes. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, asawa ko yung Pasko. Eh, sabi nga namin ipaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mabubuli sila. Ha? Nagkatrabaho ng maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Let me show you this. Okay, according to Attorney Falsis, if the past reports by BNC, yung billionaire news channel, are true, Yusek Maria Cabral's death will cause her heirs to inherit 11 digits of cash in bank accounts and 2.5 billion pesos worth of property in exclusive gated villages in Metro Manila. Has the state frozen her assets? No. I just checked. Hindi po. Ang meron pa lamang nagagrant ng Court of Appeals na ma-freeze yung assets ay eto hong kina Saldico, yung meron pang isa kina Yap. Ganun, yun pa lang po ang so far. Hindi kasama ang mga assets ni Cabral. So, pwede nilang i-dispose pa yan. So, yun ba yung dahilan kung bakit gusto na makakuha ng asawa yung kanyang mga labi at ang maiuwi na at maipalibing? Tapos wala na. Di ba? Tapos na ang buong kwento. Tapos na ang buto-buto. Ano sir, kasabot pa kayo? Wala talaga kayong pakialam. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Mhm. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng hindi ba? Parang napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Bakit ayaw niyang ma-autopsy? Hindi ba't nakita niya na nga yung itsura? Di ba? Pero ang sabi niya, gasgas lang. Pero ang sabi nga ng doktor, may tama sa ulo, putol yung kanyang paa. Ibig sabihin, putol yung buto o bali na yung buto. Di ba? And then, posible na lumundag siya ng padiretso. Ibig sabihin, pag hindi pa dausdos na nadulas. Kasi kapag dausdos yan, ang daming bali niyan, bukod doon, ang daming bruises niyan. Pero, mismo sa kanya rin ang galing. Balikat lang, dito lang. So possibility niyan, baka tinulak yan. Tinulak yan malamang para, di ba, yung kanyang babagsakan, solid yung impact, pagbababa doon sa batuhan. Di ba, ano klaseng asawa to? Hindi ba't dapat kung ikaw yung kapamilya, ikaw pa yung unang-una, lalo na't controversial yung nangyari at yung kinasasangkutan, unang-una ka nang sisigaw ng autopsy ng makalibre. Diba? Pero walang pakialam Sabi niya, ayaw pa ipa-autopsy ng asawa nung una. Under Philippine law, when a death involves a fall, possible suicide, accident, or foul play, police and prosecutors can order an autopsy even without family consent. Autopsy is for one reason, to determine facts, not to protect narratives. Thank you, attorney. Diba? Required Required naman talaga yung autopsy. Alam din niya yon bilang dating pulis at saka bilang isang engineer. Diba? Maybe because he was a former policeman. Parang tipong naghahabol lang ari-arian. Hindi naman kasi naka-freeze Yaman, 'di ba?
Tapos hindi sila nag-uusap mag-asawa tungkol sa trabaho. Kalokohan yan. Gusto po siguro i-safety ang mga ari-arian. Tama. At ibaon na lamang sa limot. Kasi pag nalibing na, malilibing na rin ang lahat. Pati yung mga ari-arian. Alam nyo, dapat sa nangyaring ito, na alam naman na, determine naman yung amount. Dapat yan kukwentahin na lang yung sahod niya for 40 years. Di ba? Ano yung property niya dati bago sila naging mag-asawa o nung bago siya pumasok sa DPWH o kahit sa gobyerno. Kukwentahin yun. And then kung magkano lang yung lilitaw na value, then yun yung property na iwan sa kanila. And then the rest dapat kunin ng gobyerno. Bawiin yun, i-sequester in favor of the government. Kaya nga Di ba? Gusto niya cremate agad, sunugin talaga agad. Kasi kapag nalibing na, pwedeng magkaroon ng may exhumation Di ba? Kahit na nabubulok na yan, pwedeng i-exhume at ma-examine uli. Pero pagka cremate, inabo na, wala na. Lahat borado na, baka pati yung DNA borado na rin dyan sa abo. Di ba? Parang lahat gusto nang mabura. Ano nila yan? Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pagbuksan mo pa yung Oo. Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Aksidente siguro, isang dente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung before that day Ano po yung napag-usapan? So, a day before, di ba? A day prior to that incident, nagkausap pa sila. Ano na pag-usapan nyo? Eto na. Usapan niyo sir. Wala, nag-usap namin yan. Sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, yung hearing, yung 15. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo papakailaman sa trabaho. Ina, kayo mag-usap kayo ng lawyer mo, tayo, hindi tayo nagpapakialamanan. What the fuck? Mag-asawa ba talaga kayo? Ibang klase, di ba? Trabaho yan Hindi ako nakikialam ng trabaho Sir, Uy, hindi na po ito usaping trabaho. Yung kinasangkutan ng asawa niya. Hindi na to usapin ng trabaho. Dahil hindi trabaho ng asawa niya magnakaw. Di ba? Katarantaduhan pinagsasabi nito. Now, why I was saying that? Simple lang, palagay ko. Ito, para pagka siya tinanong o magkaroon ng investigation regarding sa flood control, hindi siya matatanong. Kasi nauna niya nang sinabi diyan na hindi kami nag-uusap. So I have no knowledge. I know nothing about it at all. Wala talaga. Nada. Ganon. That is the picture that he was painting to protect himself. Imposible yan na wala siyang alam. Diyos ko po. Biro mo yung sweldo, ganito lang. Tapos yung nagagawa, nabibili. Lalo rin sa gated subdivision. Baka kapitbahay pa kayo nila Saldico, nila Eric Yap, nila SMR, nila PBBM sa Forbes Park. Alang yan to. last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi indisikaso ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung pa namin yung gamit, siyempre kasi namin tao. Yun. So wala pa raw po sa kanila yung mga gamit. Yung kanyang cellphone. Sabi ni Leandro dito, hindi, kasi sabi rin ng isang balitang napanood ko, kaya nga tinanggal yung hepe. Dahil may mga lapses. Inano ko rin, sabi ko, what are those lapses sa handling ditong incident na to? Diba? Sabi, sinabihan ng mga anak ni Yumaong Yusek Cabral
na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kasong na isampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Nasa devices niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertions. Yan yung mamanahin, no? Laki. Ay, nako. Nako. I smell something fishy na meron ho talagang pagtatakip na nangyayari or cover up na nangyayari dito. Yung police, sinoli na raw nila dun sa pamilya. Sabi naman ng iba, hindi nyo dapat yan sinoli ng ganun-ganon. Kasi, vital pieces of evidence yan eh. Maraming po mga sekretong po pwedeng mailabas yan. Bakit ganun-ganon lang isinoli nyo? Sinoli nyo sa pamilya, sa anak. Baka para maiwas na yung pamilya nila rito sa gulo dahil hindi naman sila yung gumawa. Burahin na lang yung mga laman nun. Pero, alam niyo ho ba, importante pong makuha yung device. Bakit? Yung mga devices na yan. Importanteng makuha yan. Kahit na dinilit na yung mga laman yan. Kasi dyan po sa sa NTC, kayang-kaya nilang i-retrieve yan. Lalo yung mga SMS, kayang-kaya nila yan. Diba? Sabi, saan sa gadgets at properties ang liwanag ng lahat? Soon sa gadgets, di ba? Magalong. Nako, grabe. Sabihan ng iba, asawa ba yan? Di ba? Ganun, hindi kayo nag-uusap. Wala kayong pakialamanan. Ang asawa mo makukulong, 'di ba? Hindi ka man lang mag-aalala, hindi mo man lang sasamahan mag-unwind. Ay nako. Indeed, me too. I smell something fishy.